malapit ng malapit sa Diyos ang anak ko. Okay. Nakita niyo ba talaga yung... Ngayon, handa na kami magdasal. Opo. Tulong-tulong kami sa pagdasal dito at lahat ng mga Pilipino. Nakita niyo ba talaga yung malaking pagbabago sa inyong anak, Mami? Siyempre, ang mga daanan niya nga pinaglaruan niya, katulad ng sugal, wala na. Wala na. Okay, mensahe niyo po kay Manny Pacquiao at ilang tulog na lang, makikipagbakbakan na naman siya sa ring. Ilang tulog na lang, laban ng anak ko. Nasabi ko lang ng mga anak ko si Manny na huwag lang magkumpiyansa sa ring. Sabi ko nga sa kanya, bahala magyayabang ang kaharap niya, yung kalaban niya, bahala magyabang siya ng salita. Basta, huwag lang yun magbitaw ng salita ng magyabang. Sabi ko na, huwag lang kayo magsalita ng unahan ng magyabang. Opo. Bahala na ang kalaban niyo, magyabang siya. Opo. Iabot ko lang sa lahat ng mga fans ni Manny, mga kapwa Pilipino, tulong-tulong tayo sa pagdasal. Abangan niyo dito sa Unang Hirit at sa abangan niyo sa GME. Yan. Alalive sila. Salamat. Tulong-tulong tayo sa pagdasal, kapwa Pilipino. Sa atin lang to, kasayahan natin Pilipino nga, ang Pilipino natin. Siya pa rin ang kampiyon ng Pilipinas. Ayan. Mami, salamat. Ingat kayo lagi, Okay. Salamat po. Thank you, Regan. Thank you po. Mami Dionisio Pacquiao po, si Pac-Mam. 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao abala na para sa nalalapit na weigh-in para sa laban nila ni Timothy Bradley Jr. Mula sa Las Vegas, may report si Chino Trinidad. Chino! Actually rin, hindi naman nababahala ito si Manny Pacquiao that he will make the weight. Kasi ever since nung sumampa siya sa mga heavier weight divisions, palagi naman siya pumapasok sa timbang. Mas malimit pa nga. Ang mas malaking concern is masyado bang malaki yung disadvantage in terms of weight. Kasi ito pong laban na ito, ang limit ng timbang is 147. Si Manny kahit busog na busog, titimbang lang yon 144, 142 doon sa range na yon kahit na on a full stomach. So, yun po pagpasok sa timbang, yan ang hindi gaano concern. Kapag ang kampo ni Manny Pacquiao ang pag-uusapan, ulitin ko sa inyo, bandihadong kanin ang kinakailangan niyang ubusin o i-consume araw-araw, kasama ang sabaw, kasama yung karne, para yung kanyang katawan na parang nasusunog na kahit siya'y natutulog o nagpapahinga dahil doon sa kanya po nga napakataas na regimen sa pagpapakondisyon, hindi natin concern na siya ay makapapasa. Doon sa tinatawag na weigh-in tomorrow. Ngayon, doon sa kabilang banig, si Desert Storm na si Timothy Bradley, sanay na lumaban yun ng 140 pounds. So, isa pa yun na hindi rin natin maasahan na makahihirapan tumimbang. Pero meron ako nakuha na info dito lamang mga nakalipas na 48 oras at ito may kinalaman sa walking weight itong si Timothy Bradley kapag siya hindi lumalaban. Nagbabalon daw ito up to 160 pounds. Imagine nyo, 20 pounds over yung kanyang timbang kapag wala siyang laban. Dito sa laban na ito, kung pag-uusapan natin, 12 days ago, nung sinukat siya, ay nasa 150. So, 3 pounds lang kanyang hahabulin. At dahil sa init na rin ang temperatura dito sa Las Vegas, ay hindi rin natin nakikita na magkakaroon ng problema si Timothy Bradley unless nasarapan siya sa buffet dito po sa Las Vegas at nagkakaroon siya para sa kanyang laban. But knowing yung importance ng laban na ito, ulitin ko sa inyo, both fighters expected to make weight. So, official weigh-in na magaganap bukas ang 2:30 sa MGM Grand Arena. Oras po yan, 2:30 p.m. oras dito sa Las Vegas. So, yan yung pinaka-latest natin. Sa mga oras na ito, si Manny Pacquiao is undergoing his final gym work. Yan, meron pang isayong ngayon pa. Nagaganap doon sa napakainit na top rank gym. Parang oven, animoy parang oven yung loob niya. Dahil ang temperatura dito sa Las Vegas, siguro ngayon kung paano mo yung conversion, nakalimutan na mag-convert, nasa 105 degrees. So, do your math, pansahin nyo tapos tuyo ang hangin. Kaya lalo inaasahan na papayat pa ang mga magpapatimbang na buksingero sa pagdating ng takdang oras ng official weigh-in bukas. Ulitin ko, 2:30 po yan sa oras ng Las Vegas dito po sa Nevada. Raya? Chino, meron bang kakaibang ginawa ang ating pambansang kamao sa kanyang training for this particular fight? Alam mo, pinakamalaking pagbabago niya rito, tinanggal niya yung mga gimmick niya. Tinanggal niya yung mga bagay na hindi mo lang katutulong sa kanya na napansin niya. Di na nagpupuyat. Yung pagpupuyat, yung pagkichicks, yung mga ganyan. Wala na. Ngayon, nakikita ko, ano yun? One woman man. At least, gusto nakikita ko,
Dahil si Jinky lang yun. At saka, bibigyan ko kayo ng little secret. Ngayon lang ho kasi ako na-assign nang nakatutok talaga sa hotel ni Manny Pacquiao. Ito pala si Jinky kapag ganitong laban, talagang hindi rin sasama sa isang kwarto. Kailangan nakahiwalay si Manny at saka si Jinky dahil bahagi ng tinatawag na pag-abstain sa kahit na anong activity, lalo na yung activity na baka magdagdagan pa yung kanilang 4 na anak. Siguro na nakukuha nyo na naman yung aking mensahe doon. Basta, ganoon kaseryoso si Manny. Pero, in the midst of yung kanyang pagiging seryoso, nananatili siyang relaxed for his fight yung dito po sa kanyang pagdepensa ng kanyang WBO welterweight round kontra sa wala pang talong si Timothy Bradley. Alright, Chino, tingnan natin kung ano epekto niyan ng mga pagbabagong yan sa linggo. Mag-aabang ang buong Pilipinas. Tama yan. Alright, salamat. Alright, maraming salamat, Chino Trinidad. Ang iba pang balita tungkol sa nalalapit na Pacquiao-Bradley fight, hatid naman ni Ivan Mayrina. Maraming salamat, Igan. Mainit na nga inaabangan ang labanang Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Pero bago yan, silipin muna natin ang mga naging matagumpay na laban ni Manny Pacquiao sa report ni Mark Zambrano. Let's get ready to rumble! Noong 2005 pa, nang huling makaranas ng pagkatalo ang Pride of Jensan laban sa Mexicanong si Eric Morales. Umabot ng round 12 ang kanilang laban at via unanimous decision nanalo si Eric El Terrible Morales. Ito ang pangatlong pagkatalo ni Pacman sa kasaysayan ng kanyang boxing career. Here comes the Pac-Man. Makalipas ang isang taon, muli naganap ang dalawa pero umabot lang ng round 10 ang kanilang laban. Napabagsak ni Pacman si Morales via technical knockout at matapos ang ilang buwan. Muling hinamon ni Morales si Pacman sa isang rematch para magkaalaman na kung sino ang hari ng ring. Oh my gosh! Pero sa round 3 pa lang, na-knockout ni Pacman si El Terrible. How he got up from it. Just the heart of a champion. If there's going to be a fourth fight na sinasabi nga ni Bob Arum, maganda nga yun. Pero mukhang tapos na si Manny doon sa trilogy ng JMM, pero talaga nahirapan siya ron. Man, beginning to get there with his strength. Matapos ang pagkapanalo ni Pacman, sunod-sunod na mga Mexicanong boksingero ang humamon na pabagsakin ang ating People's Champ. Pero lahat sila, sunod-sunod ding tinalo ni Pacquiao. Kung kaya binansagan siyang The Mexicutioner. Isa na rito ang knockdown fighter ng Mexico dahil sa dami niyang na-knockdown, si Marco Antonio Barrera. Oh, some more big shots. Sa kanilang naging huling laban, round 11 pa lang sumurrender na ang kampo ni Barrera dahil na sa tindi ng tamang tinamo nito sa katawan at muka. The Golden Boy. Inabangan din natin ang laban na binansagang dream match ng 6th Division World Champion na si Oscar Golden Boy de la Hoya at Manny Pacquiao. Hanggang sa huli, si Pacman pa rin ang champion. Pinatunayan na ni Pacman na siya lang ang nag-iisang hari ng ring. Nang tinalo niya ang mga mahigpit niyang mga nakalaban tulad ni Miguel Cotto, Joshua Clottey, Sugar Shane Mosley at hanggang sa makapigil hiningang tunggalian nila ni Dinamita Juan Manuel Marquez. Sa huling 14 na laban ni Pacman, wala pa rin nakakaagaw ng kanyang titulo. Kaya naman si Pacman pa rin ang nananatiling pound for pound king. Ang 28 anyos na si Bradley, kumpiyansang malulusutan niya ang bilis at lakas ng kamao ni Pacquiao. Malimit na undercard si Bradley tuwing lumalaban si Pacman. Pero sa kanyang huling bakbakan, round 8 pa lang na knockout na ni Bradley si Joel Casamayor ng Cuba. Make no mistake about magaling na boksingero si Timothy Bradley. Mabilis, malakas, at saka may talent talaga. Tulad ni Pacman, makailang beses ding nagpabagsak si Bradley ng mga Mexican boxers. Pero sa kanyang laban kay Kendall Holt ng Amerika noong 2009, ang isa sa hindi malilimutang laban ni Bradley dahil 2 beses siyang napabagsak nito. Pero si Bradley nanatili pa rin undefeated. Kailangan niya unahan, fight fire with fire siya rito, sa bilis at sa lakas. Doon siya magaling eh. Kung madadali niya si Manny sa bilis at sa lakas, maunahan niya, may chance siya. Pero pag naka-adjust ka agad si Manny sa laban na ito, ay hindi tatagal ng 12 rounds to. Isa na rin nga ba si Desert Storm na tatatak bilang isa sa mga higating na kalaban ng pound for pound king? Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. At sa puntong ito, kausapin naman natin ang batikang sports analyst na si Ginoong Recca Trinidad.